Noong January 26, 2020, ginulantang ang buong mundo ng isang balita tungkol sa aksidenteng kinasangkutan ng helicopter na sinasakyan ng basketball legend na si Kobe Bryant. Ilang saglit lang ang lumipas, nag-trending na kaagad sa iba't ibang social media outlet ang balitang pumanaw na ang sikat na basketball player ng Los Angeles Lakers, kasama pa ang kanyang anak na si Gianna Bryant. Ito ang nakakalungkot na kwento ng trahedya ng pagbagsak ng helicopter na sinasakyan ni Kobe Bryant na gumulat sa ating mundo. Ako po si Roy Z and welcome sa Kien Thoughts. I-like mo na rin ang video na ito bilang suporta at mag-subscribe ka na rin para lagi kang updated sa mga susunod na video ng ating channel. Isang malamig at mahamog na umaga noong winter ng 2020. Nakatayo sa tabi ng helicopter ang veteranong piloto na si Ara Zobayan. Hinihintay niya ang kanyang pasahero na si Kobe Bryant at ang grupo nito sa John Wayne Airport sa Orange County, California. Habang naghihintay, tinitingnan niyang mabuti ang kanyang flight planning app. Hindi maganda ang balita rito. Pinapakita kasi ng app ang warning na masama ang panahon at makakapalang ulap na bumabalot sa buong California kung saan sila dadaan. Sa madaling salita, hindi magandang ideya ang lumipad gamit ang helicopter. Malaking problema ito pag nagkataon. Ang OC Helicopters ang siyang kumontrata sa NBA legend na si Kobe at sa kasamahan nito. Samantala, hinire naman ng kumpanyang ito ang Island Express Helicopters para maghatid kina Kobe at sa kanyang kasamahan sa Camarillo, California. Para sa pilotong si Ara Zobayan, malaking opportunity ito lalo na para sa kanyang kumpanya na pinagtatrabahuhan dahil isang sikat na tao ang kanilang kliyente. Si Kobe ay isang valued client ng kumpanya. Top priority nila ang laging mapasaya ang basketball star at maihatid ito ng ligtas at laging tama sa oras sa anumang pupuntahan ito. Noong umaga ng January 26, 2020, sasakay si Kobe sa Sikorsky S-76B helicopter. Nakarehistro ito bilang N-72EX. Ito ay isang twin-engine aircraft na kinukonsidera bilang isa sa safest helicopter sa buong mundo. Yun nga lang, ang kumpanyang nagmamay-ari dito na Island Express ay may limitadong lisensya lamang under Visual Flight Regulation. Ibig sabihin, ito ay regulasyon na nagsasabing kailangan lamang magpalipad ng piloto ng helicopter na may malinaw na visibility at sapat upang makita niya ang kanyang tinatahak na ruta. Ang safety ng helicopter ay ibinabase sa electronic analysis checklist na may 69 items. Base sa number of points, dito nila malalaman ang risk factor ng pagbiyahe. Kung makakakuha ng score na higher than 45 points ang checklist na ito, dapat at mandatory na isang guni ito ng piloto sa management para ma-determine kung ano ang magandang gawin. Tila ba na pressure si Zobayan sa isiping hindi matutuloy ang biyahe sa tamang oras kung isasangguni pa niya ito, kaya naman mas pinili niyang i-skip na ang proseso na ito. Medyo late na nang dumating si Kobe Bryant na halos 3 taon pa lamang mula nang ito ay magretiro sa NBA. Wala na siyang kontrata kaya naman mas pinili niyang pagtuunan ng pansin ang athletic ability ng kanyang anak na si Gianna Bryant na noong panahong yon ay 13 years old pa lamang at binubuo ang kanyang pangarap na maging magaling na basketball player. Kasama sa mga sakay ng helicopter sina Peyton Chester, teammate ni Gianna at ang ina nitong si Sarah Chester. Kasama rin ang isa pang teammate na si Alyssa Altobelli at ang mga magulang nito na sina Kerry at John Altobelli. Kasama rin sa mga pasahero ang assistant coach na si Christina Mauser. Magtutungo sila sa Mamba Sports Academy na gaganapin sa Thousand Oaks para sa isang basketball game sa Newbury Park. Dito nakaschedule na mag-coach sana si Kobe Bryant sa laro ng kanyang anak. 9:07 AM, nagsimula nang lumipad mula sa John Wayne Airport ang helicopter na sinasakyan ng mag-amang Kobe at Gianna Bryant kasama ang 7 pang tao. Hindi pa rin maganda ang weather condition. Limitado pa rin ang visibility ng piloto dahil sa kapal ng ulap at ng fog na bumabalot sa kapaligiran.
Ang paglipad sa Los Angeles airspace ang isa sa pinakamahirap na trabaho para sa mga piloto dahil ito ay isa sa pinaka-busy na airspace sa ating daigdig. Mula sa mga passenger at mga private planes o maging mga fighter jets, name it, ito ay kadalasang lumilipad sa airspace na ito. Pero, ang pinakamahirap talaga ay ang magpalipad ka na limitado ang iyong visibility bilang isang piloto. Sa pagpapatuloy ng kanilang biyahe, hindi pa rin talaga maganda ang visibility ng kinaroroonan nila. Sa pagdaan nila sa Silver Lake Reservoir, papasok na sila sa isang uncontrolled airspace, isang lugar na hindi minomonitor ng air traffic controller. Para makadaan sila dito, kinakailangan nilang humingi ng permiso sa control tower ng Burbank Airport na ng panahong iyon ay under strict surveillance. Bandang 9:20 AM, humingi ng permiso si Zubayan na makapasok sa uncontrolled airspace pero hindi ito pinayagan dahil nga sa low visibility at nagkataong isang jet ang malapit na ring maglanding. Dahil dito, nag-request na lang ang piloto ng Special Visual Flight Rules. Pansamantalang nagpaikot-ikot ng halos 11 minuto ang helicopter na ito sa uncontrolled airspace. Halos 400 feet lamang ang taas nito mula sa Glendale. Yeah, go ahead. "9:32 AM, binigyan ng permiso si Zubayan na pumasok sa Burbank airspace. Porsigidong makarating on time ng Camarillo Airport ang piloto. Subalit dahil nga sa air traffic sa direksyong ito, napilitan siyang mag-iba ng ruta. Lumipad sila patungo sa San Fernando Valley. Mas mahaba ang rutang ito kaysa sa orihinal na plano pero ito ang nakikitang magandang opsyon ng piloto. Patuloy pa rin na nagiging issue para kay Zubayan ang limited visibility dahil hanggang sa oras na ito, makapal pa rin ang hamog sa kanyang paligid. Dadaan siya ng Calabasas Pass kaya't medyo kinakabahan siya dahil mahihirapan siya kung makapal pa rin ang ulap sa bahaging ito. May ilang option pa siyang naiisip. Hindi na bago sa kanya ang maging pasahero ang mag-asawang Kobe at Vanessa Bryant. Sa totoo lang, tiwala na mag-asawa sa kanya at siya nga ang laging hinahanap ng mga ito tuwing sasakay sila ng helicopter. Kung sakaling makapal pa rin ang hamog sa Calabasas Pass, pwede siyang bumalik ng Van Nuys o di kaya naman ay maglanding muna at maghintay na mawala ang makakapal na ulap para mas maging maganda ang kanilang visibility. Bandang 9:40 ng umaga, nakalabas na ang grupo ni Kobe sa Van Nuys airspace at tinatahak na nga nila ang southwest corner ng San Fernando Valley. Doon ay nag-transition siyang muli sa isang uncontrolled airspace. Kinontak ni Zubayan ang Regional Air Traffic Controller na Southern California Terminal Radar Approach Control o SOCAL. Dito ay nag-request siya ng flight tracking upang malaman niya ang real-time weather at air traffic advisories. Lumilipad ng low altitude ang helicopter habang binabaybay ang Ventura Freeway. Napansin niya na mataas ang lupa sa bahaging iyon kaya naman sinubukan niyang umikot dito habang pataas siya ng pataas ng altitude. Dito na nga sila nakarating sa makapal pa na ulap. Kailangang maging alisto siya sa pagkakataong ito. 9:44 AM, napansin ng mga bikers ang helicopter na ito na hindi normal ang paglipad. Isang babae rin ang nakakita sa helicopter na ito ay lumilipad ng halos 400 feet lamang pero ilang saglit nga ay naglaho ito sa makapal na ulap. Samantala, sa cockpit ng helicopter, aksidenteng lumilipad na sila sa instrumental weather condition. Sa madaling salita, ito yung kondisyon kung saan hindi na makikita ng piloto ang kanyang ruta dahil sa factor sa paligid katulad ng makapal na hamog at makapal na ulap. Dito, kailangan niya mag-rely sa mga equipment ng helicopter para paliparin ito ng maayos. Ito ang pinakamabigat na challenge sa kanya dahil hindi naman siya ganoong katrained pagdating sa ganitong weather condition, lalo na kung magpapalipad siya gamit ang mga equipment lamang. Ray, where are you? Just west of Van Nuys to Edwards.
Ang challenge sa kanya ay kung paano siya babalik ng ligtas sa visual flight rules. Dito na sinimulang umakyat pa ng altitude ni Subayan sa pag-asang baka makakakita siya ng isang open area sa ulap. Tuloy-tuloy pa rin ang pag-akyat niya ng altitude. Hindi akalain ni Ara na maiipit siya sa ganitong sitwasyon. Kinakailangan maging precise at mabilis ang kanyang mga desisyon sa mga oras na yon. Sa kasamaang palad, limitado lamang ang kanyang nalalaman sa instrumental weather condition. Sinimulan na nga niyang mag-take over manually imbis na paliparin niya ng autopilot ang helicopter. Nasa part na siya na disoriented na ang kanyang utak at halos hindi na nga siya makapag-operate ng helicopter ng maayos. Samantala, nararamdaman na ni Kobe at ng grupo nito na may hindi tama sa mga nangyayari. Napansin ni Zubaya na humihilig sa kaliwa ang kanilang sinasakyan. Sinubukan niya itong itama ng direksyon hanggang sa tuloy-tuloy na nga ang pag-akyat pa ng altitude ng helicopter sa 1,000 feet. Doon nga ay tila nakasilip ng liwanag mula sa ulap ang piloto. Nag-request pa siya sa ATC na aakyat pa siya sa taas na 4,000 feet. 2 Echo X-ray, what do you say intentions? We're climbing to 4,000 2 Echo. Nasa delikadong sitwasyon na ang helicopter sa mga oras na ito. Muling nag-contact ang control tower upang tanungin ang piloto kung anong plano niya after niyang ma-reach ang 4,000 feet. Pero nakakabinging katahimikan ang sumagot sa kanila. 2 Echo X-ray, what do you say intentions? 2 Echo X-ray, you're still too low level for flight following at this time. 2 Echo X-ray, SoCal. Ito na ang kahuli-hulihang contact sa Sikorsky S-76B helicopter. 9:45 AM, dalawang mountain bikers na tinatahak ang trail ng Calabasas Hills ang nakarinig sa malakas na tunog sa di kalayuan. Dito nga ay nakita nila ang isang helicopter na mabilis na bumabagsak mula sa himpapawid. Ilang segundo lamang ang lumipas, bumagsak na ang helicopter na sinasakyan ni Kobe Bryant sa bahagi ng Calabasas, California. Wasak-wasak ang aircraft samantalang ang fuselage naman ito ay tumilapon sa layo na 100 meters. Dito na nagsimulang magliyab ang labi ng helicopter. Agad na dumating ang mga bumbero. Sa kasamaang palad, wala ni isa man sa mga sakay ng helicopter ang nakasurvive. Ilang oras makalipas ang malagim na trahedyang ito, pumutok na nga ang balita na pumanaw na ang basketball superstar na si Kobe Bryant kasama ang kanyang anak na si Gianna at maging ang mga kasama niya ay hindi rin pinalad. Nagluksa ang buong mundo sa pagkawala ng isa sa mga haligi ng basketball at ng NBA. Walang sino man ang nag-akala na dito pala matatapos ang kasaysayan ng isang Kobe Bryant. Masakit tanggapin ang pangyayaring ito lalo na para sa asawa ni Kobe na si Vanessa. Hindi lang asawa kundi maging anak niyang si Gianna ay kinuha rin sa kanya ng trahedyang ito na ayon sa final investigation ay maaari naman sanang maiwasan kung sumunod lamang sa tamang proseso ang piloto. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lamang ng komento sa ibaba. Muli, ako po si Roy Z. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa ating channel.